Magandang farming mga kwatsero, kamusta kayo? Sana ay ayos lang. At ngayong araw mga kwatsero ay pag-uusapan natin tungkol sa pagbibid ng property sa mga foreclosed properties ni Pag-ibig. Kung matatandaan ninyo, meron akong pinost na nagbid ako, nagdagdag lang ako ng 2 piso at ako ay nanalo. At ang sabi ko doon sa post na yon na gagawa ako ng content tungkol doon. Pero sa ngayon mga kwatsero, ipagpaumanhin na ninyo, hindi ko muna iyon magagawa sapagkat ang property na napanalunan ko ay merong nakatira and inaantay ko pa yung mga dokumento na magpapatunay na ako na yung may-ari ng property na yon. So baka mamaya mapanood niya yung vlog ko at magka-idea siya sa mga hakbang na gagawin ko sa possession o pagkuha sa property. So hindi ko na yun muna i-discuss. Ang i-discuss ko sa inyo ay etong pangalawang bid ko na hindi ako nanalo. Hindi na nga nanalo, proud pa. Eh bakit ba? Kung mapapansin ninyo mga kwatsero, dyan, ang binid ko lang dyan ay 1 peso and 99 centavos. So, bale, ginawa ko lang talaga siyang laro. Kung manalo, okay. Kung hindi, edi hindi. Ang ibig kong sabihin sa laro ay hindi ko dinidibdib yung pagbibid ha. Meaning, pag natalo ako, okay lang. Pag nanalo, edi masaya. Baka mamaya sabihin nyo, masyado kong minamaliit yung pagbibid sa mga foreclosed properties. Nililinaw ko lang yon para klaro. Tapos, lumabas yung bidding mga kwatsero, ako ay pang-anim. So siguro kung nagbid ako ng mataas-taas, posibleng mapanalunan ko yung property. Laro lang, gaya nung ginawa ko sa 2 pesos na increase. Pero hindi ko naman talaga siya hinabol ng gusto. Nilaro ko lang din at hindi ko naman akalain na mapapanalunan ko yung property. So kung gusto nyong makakuha ng mga murang bahay, ay pwede po kayong sumali sa mga bidding ng mga foreclosed properties. Meron po yan sa mga bangko, sa Pag-ibig, sa SSS, sa Bangko Sentral, sa BFS, ano pa ba? At saka sa, ano ito? Yung sa government, GSIS. Loading. Yan yung mga pwede nyong silipin at maghanap ng properties na pwede nyong i-bid. At kung sakasakali man na decided kayong mag-bid or sumali sa bidding, ang una nyong gagawin ay puntahan yung property. Tignan nyo kung ito ba ay occupied or hindi. Tapos tignan nyo din kung binabaha yung area o hindi. At kung na-assess nyo na yung paligid ng property, ito ay hindi binabaha, ito ba ay occupied or unoccupied, saka kayo mag-decide kung magkano ang idadagdag nyo sa bid price. At kung nakita ninyo na maraming i-renovate sa property, bakit kayo magdadagdag ng 300,000, 100,000, 50,000?